Biblogs! Happy 100 subscribers! Hi mga vloggers! At dahil 100 subscribers na kami, merong bigay si YouTube na Yay! Pero joke lang. Sa amin galing nga celebrate 100. This cake is sponsored by Double D Cakes and Pastries po. Yay! Hello, Pili! Cakes and pastries. Mura na. Masarap pa. Wow! Maganda pa! Parang ako. Wow. Hindi ka nakamontra. Sige. Ayan. Ito po ay blueberry cheesecake. Yes. Kung gusto niyo po order, Made by your PM school. lang. Double D. Double D. Double D. Double D. So yun guys, for today's video, lumikom kami ng mga questions from our FB friends. Bale, nag-post ako sa story ko and nag-post din si Brian sa story niya. Kung ano yung mga questions na gusto nilang itanong sa amin, anything under the sun, pwede nilang itanong. So, nakakatuwa kasi yung mga nakuha namin questions is sobrang random. And ito, sasagutin namin sila isa-isa. For question number 1, dan 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 dan. Yan. Ang tanong niya from Nini Almuradi, Agnes Almuradi, shout out sa'yo. Thank you sa Shout pagtatanong. out. Kamusta ka dyan, Bes, sa Talisay? So, ito nga po ang tanong niya. Paano babait ang biyanan? Pengi naman po ng tips. Nauubusan na po kasi ako ng pasensya. Ha 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 ha. Ikaw, ano sagot mo doon? Para sa akin, kailangan mo ipakita kung sino ka talaga. Kailangan mo, siyempre ako, nung una, pinarita ko na yung sites ko. Pagaya ng bago ko manligaw sa kanya, sinabi ko muna sa mama at papa niya, kay mami at saka kay daddy. Tapos, doon na. Tapos pinayan ako na kung ano ako. Kaya, ayos. Ang kinalabasan, ang tips lang is, siguro, maging tunay ka lang. Tama. Oh, bakit ka naiyak? Hindi kasi totoo. Shout out, Mami Lynn, Daddy. Hindi totoo kasi sinabi ni Brian. Talagang kung ano siya, yun lang talaga yung pinapakita niya. Pero saka kasi sobrang bait din talaga kasi ni Chris. Kaya Yeah! wala naman din talagang masasabi ang mga biyanan. Pam. So yun. Next question. Ikaw magbasa. Promote, shoutout mo na rin siya. Shout out, Chrissy. Shout out. Sabi mo buong pangalan. From Chrissy Galindez. Ang tanong na ito ay from K-Drama Society. Name your top 5 K-dramas and why? Ang hirap. Sige, kung ano na lang unang pumasok sa isip ko. Pero Number one. sige. Number 1, top 1 ko talaga is since napanood ko to. Ito na talaga yung tumatak sa isip ko na hinihintay ko talaga yung part 2. Vagabond. Kasi ang galing-galing, wala akong masabi. Ang galing ng, ang ganda ng ng kwento, ang ganda ng pagkakagawa, sobrang na-amaze kasi ako sa mga comedy action na na mga film and series. Kaya yun, tuwan-tuwa talaga ako dun. And nabitin ako sa ending niya. Kaya feeling ko sobrang dami pang mangyayari Good after yun. nun. Kaya yun, Baga ko ba? yun. Yun, siya nag-recommend sa akin nun. And then number 2, syempre, I'm a Wookiee fan. So, Healer. Alam niyo yan, lahat ng mga unang Wookiees, hindi mawawala sa top 5 yan, Healer. Sobrang ganda. Ang reason is same, comedy action siya. And syempre, si Ji-Chang Wookiee. Tapos, number 3 is, ang hirap. Pero sige, Reply 1988. Kasi, ang reason is, parang pinakita kasi dun sa drama na yun na hindi mo kailangang makipagmukbangan para kiligin. Wala ako number 4 mo. Start up. Start up. Actually, hindi ko marank kasi yung
startup sa Taiwan class, gusto ko silang dalawa, pero hindi ko marang Eh, di sila. yung dalawa na. Kulang ka pa ng Kasi dalawa. gusto Madili bukod na. sa comedy action, gusto ko rin next is inspirational. Kasi syempre, inspiring. Oo, tapos yun pa, Business about related. business related, ako po kasi ay, alam niyo naman, isang aspiring businesswoman. So yun, natutuwa din ako dun. Sige, 4 and 5, startup and Taiwan class. Yes! So for the next question is, Ang mahiwagang cellphone. nandito kasi lahat ng mga nalikom naming questions. Next, yun. Yari. This question is from Miss Jobel Camacho Brusas. FA ko po siya. Hello, Ate FA, Jobel. FA. Yes, FA. Financial advisor ko po siya sa PruLife VUL investment ko po. So, yun. Sobrang trusted ko po yung taong yan. And sobrang sarap kausap niya. Ang dami niya pong malalaman yan. Especially finances. Shout out Pro Life UK. Shout out po ProLife UK. Shout out to my beautiful FA. And Mami na siya now. Congratulations po, Jovel Camacho Brusas. Congrats. So, ito po yung tanong niya. Importante ba ang mag-ipon? Bakit? Ako ba? Ikaw muna sumagot. Dalawa na Siyempre, yung importante ang mag-ipon. Pero kailangan mong i-balance ang pag-iipon. Malay mo, mas marami pang ipon kaysa dun sa kailangan mong expenses, di ba? Mas pinipili mong mag-ipon kaysa kumain. Yung mga ganun tipo. Kailangan balance yun. Pinareringgan mo ba? Hindi, ito na yun. Hindi ka kakain ngayon kasi nagtitipid ka. Hindi naman tama yun. Okay, makes sense. Sa akin, sagot ko is, importante ba mag-ipon? Siyempre naman. Alam naman natin lahat yan. Alam ko lahat ng millennials ngayon, mulat na dito sa kaisipan na to na kailangan nating mag-ipon. Why? Kasi, hindi mo naman alam ang mangyayari sa future. Hindi mo alam yung mga emergencies na dadating sa pamilya mo. Siyempre, kailangan mo ng pera. Ang hirap gumalaw na walang pera, alam naman natin sa panahon ngayon, lalo sa kahit sa hospital, di ba? For example, di ba? Sa hospital, hindi ka i-admit kung wala kang pera. So, yun yung mahirap, di ba? And, isa pang reason is, kapag may mga biglaang expenses din, yung mga hindi mo ina-anticipate na expenses, tapos wala kang ipon, ang hirap kasi, hindi naman sa lahat ng panahon may matatakbuhan ka, di ba? Kaya mas okay yung may sarili ka. Tsaka pag tumanda ka, Oo, yun lang. pensionado ka na, hindi ka na kailangan Hindi ka na anak sa, mo. walang, Hahayaan mo na sila sa buhay nila. Pag nagbigay sila, di okay. Pag hindi, di okay lang din. tama. So, next question. Next question is... Ikaw mag-promote dito. Ito yung, Oh, galing kay Parikoy, RJ. RJ. RJ ano? Ano ang pinili ni RJ? RJ Escalante. Oo nga. Hi, Bes. Shoutout sa'yo, Bes. Salamat sa pagtatanong. Pre, nakalimutan ko yung apelido mo. In fairness, English, pang Miss Universe yung tanong niya. Ako na magbabasa kasi ikaw unang sumagot. Kailangan ba naka-posing ako? Oo, pang Miss Universe yung tanong niya. Wag ka. Okay. Posing. So, for RJ's question, ito po. On all destinations or travel that you have together, what is the most memorable and why? Thank you for that wonderful question, Parikoy RJ. Ang masasabi ko ay ang destination na travel namin or travel namin dalawa na pinakano is yung Pinatubo. First time kong umakyat ng bundok. Sabi minor daw, minor. Pero Minor putya, naman yun. hindi ako sanay. Mamatay-matay ako ba? Lagi kong sinasabi dito, malayo pa ba? Hanggang sa in-enjoy ko na lang, wala na akong paki sa lahat. Eh di pagtitigil na lang ay, di titigil at magpapahinga. Tapos doon din niya ako sinagot. Which is, planado niya. Planado mo din naman eh. Oo, planado mo din. Dahil, may isa kaming kasabwat. Shout out, Charm. Charmano. Charm.
Charmin Aton. Ay, Teodoro. Sorry, kasal na pala. Hi, Char! Miss Char. you. Hi, baby Ethan. Hi, EJ. EJ. Ayun. Chat. So, Next. ako pa pala. Ay, ikaw. Oo, tama. Ikaw. Yun, on all destinations or travel that you have together, what is the most memorable and why? Actually, ang hirap din pumili kasi sobrang dami naming travel nito ni Brian eh. Sa lahat ng nakakakilala sa aming dalawa before pandemic. Alam nyo kung gaano kami kadalas mag-travel nito, grabe, di ba? Parang tuwing magkikita kami laging travel yung travel or food ang ginagawa Food namin, travel. food trip, ganun. So yun, ang hirap pumili kasi lahat naman ng memories ko kasama siya is memorable. Pero sige, pipili ako. Yung siguro para sa akin yung big tour namin as in Bacolod, Ilocos, Guimaras. Kasi grabe yun, guys. Alam niyo yung first time kong mag-travel ng ganun katagal. 7 days kami. 7 days, 5 days. 7? Basta, ang tagal namin doon. Tapos, imagine, ang pera lang namin is sobrang sakto lang para dun sa travel na yun. Plansyado yung itinerary ko kasi ang tagal kong pinlano, parang 2 months kong ginawa yung itinerary na yun. Sobrang dami kong inayos doon. Tapos, ang dami pa nating na-encounter na problema doon. Oo, tapos ang nangyari, yung pera namin, di ba, sakto lang. Tapos biglang bumagyo. Andun kami sa Bacolod pa. Ang next itinerary namin dapat is pupunta kami sa Iloilo after doon. May dagat kami hindi napuntahan. Nakalimutan ko. Floating sa may... Floating Island. basta doon sa may yun. Bacolod. Floating Island. Hindi namin napuntahan kasi sarado. Magbabangka ka kasi from doon sa place na yun, papunta doon sa Floating Pampang. Island. Oo. Hindi kami nakapunta, ayaw na magbiyahe, bawal na daw bumiyahe yung mga bangka dahil may bagyo. Then, that day din dapat kinagabihan, hindi kami dapat doon matutulog sa Bacolod. Dapat, naka-check-in kami sa naka-check-in kami sa Iloilo nun, may booking na kami ng hotel. Pero hindi kami nakapag-overnight doon kasi nga, bawal kasi tatawid ka ng dagat from Bacolod to Iloilo. Hindi kami makatawid. So yun, sobrang problemado na kami noon kasi magkukulang yung pera namin kasi wala na kami pang check-in sa hotel na panibago. Tapos panibagong booking pa. Tapos yun, sobrang nandulumo na ako noon kasi parang second day pa lang namin noon sa Bacolod. Tapos ang tagal pa ng flight namin kasi wala na kaming pera. Pero yun, nakakatuwa kasi napunta kami dun sa resort na ang ganda, dun kami nagstay kahit na bumabagyo, sobrang na-enjoy talaga namin, guys. Insert ko dito yung mga pictures namin dun, sobrang saya, grabe. Ano nga yun? Nakalimutan ko. Kampestuhan. Oo, Kampestuhan Resort. Shoutout po sa mga taga Kampestuhan Highlands Resort. Grabe, ang ganda ng place. Hindi ko ma-imagine, hindi kasi ako talaga mahilig sa resorts, guys. Hindi ako masyado nag-enjoy. Usually pumupunta lang ako sa resorts para sa banding sa mga kasama. Pero doon, grabe ang ganda. Parang napaka-peaceful ng place. Tapos alam mo yung babalik ka sa pagkabata mo kasi may mga bubbles, umuulan ng bubbles. May May malaki wave siyang pool. pateng na Tapos nahuli. may mga dinosaurs. Grabe ang ganda. Nakakatuwa. Real life. Ayun. Real life size dinosaur. So, sa mga pupunta ng Bacolod, try nyo doon. Tapos, yun. Actually, hindi lang Bacolod yung memorable yung buong big tour namin. Kasi nga, ang ganda. Bawat place, Bacolod, Iloilo, Guimaras, makikita mo yung pagkakaiba nila, yung mga specialty nila, Yung cake doon, masarap. nila. Grabe yung cake sa Bacolod din, no? Pero, Affordable at masarap. so, ang pinakamaganda is, ang pinakamaraming maganda punta na lugar is Bacolod. Ang pinakamura ang mga bilihin at masarap ang siopaw sa Iloilo ay ang pinakamagandang dagat is sa Guimaras. Ayun. Pinakamasarap na mangga. Oo, mangga. Meron dun mango pizza. Mango flavor yun. Sarap sa Guimaras. So yun. Kung gusto nyo gagawa namin ng separate video yung big tour namin, tara na rin makita ninyo. Tsaka itinerary, hanapin ko yung ginawa kong itinerary. So yun guys, next tayo, sobrang daldal namin. Pag about travel tip talaga, di ba?
Ayan. So, next question from Ann Are Desera. Hi, Joanne. Shoutout sa'yo. Kamusta kayo dyan? Pakitignan-tignan si Mami dyan. So, yun. Ang tanong niya, guys, is napakasimple. One sentence. Kailan ang kasal? Kailan ang kasal? Bali, inuuna muna namin yung bahay. Kapag okay na yung bahay, di yun. Kaya mga siguro 2 years. 2-3 years. Kaya mo. Guys, so sa mga marami nagtatanong nito sa amin actually. Sa halos lahat ng friends namin pag nakikita or nakakausap namin, laging ganito yung tanong. So yun guys, ang goal is 2 to 3 years from now pagka okay na po Okay na yung yung bahay. mismong bahay namin. Bali, hinulugan pa po kasi namin siya. So, Next. next question. Ako na rin ba magbabasa? Sige ako na. From Renica Zabala. Hello, Mami! Shoutout Hello, sa'yo! Shoutout. Salamat sa Himalayan Salt Salt. lang po. Oo. Ang ganda-ganda. Shoutout po. Order po kayo sa Shopee nila. Lagay ko yung link sa baba. Ganda. Ang ganda. The best. Quality po talaga. And mura lang. So, for her question, sabi niya, paano kayo nagkakilala and where it all started na mabuo ang inyong love story? So, nagkakilala kami sa dating app. Ano lang yun? Kaya Wala lang. yaman. Parehas kaming broken. Pero yun sa akin, parang nag-appear lang siya, napindot ko lang. Tapos, wala, in-explore ko lang. Tapos, di yan. Parang chat-chat lang, random chat. Tapos na-chat ko siya. Or siya ata nag-chat sa akin na nagcha-travel ka. Kasi yung sa akin, meron. Uy, ikaw nag-chat noon. Sabi mo, hi. Tapos sabi ko, hi. Tapos sabi mo, bakla ka ba? Tapos sabi ko, grabe ka naman, mukha ba akong bakla? Tapos, Kasi, yung yung doon sa dating app na yun, halos, hanggang 90% bakla yung nagchat-chat. grabe ka sa akin. Nung bumaba talaga yung confidence ko. Sabi mo, ba akong bakla? Kakainis ko. Hindi ako maganda, pero mukha ba akong bakla? Kakainis ko. Kasi nga, 90%, mga tipong mukhang babae sa picture, pero mga bakla naman pala. Ayun, gusto lang ng, ano na, Oo, yun guys. So, dun kami nagkakilala sa dating app. Ang pangalan ay Meet Me. meet me. Oo. Yun, parehas kasi kaming broken noon, sabi niya nga. And then, yun, ako talagang nakikipag-chat talaga ako noon. Pero hindi naman ako nakikipagkita. Siya lang talaga yung tinagpo ko sa lahat ng mga nakachat ko doon.